So nandito tayo sa yacht ni Sir Chavit. In-invite tayo ni Sir RDR. Tapos ngayon may interview tayo ngayon. So para po sa mga hindi nakakaalam, ma'am, sino po tayo? Ano po yung industry natin? I'm Doc Sam Bernardo, owner of Awesome Smile Dental Clinic. Kayo po pala yun, no? Kayo po pala ang owner nun. Ilang taon na po tayo sa industry? 9 years na. Tagal na din. Sa tagal na po na yun, ma'am, kailan po natin nakuha yung first million natin? Actually, nakuha ko rin agad siya after 1 year. After 1 year, ma'am. Paano po natin nakuha ng ganong kabilis yung million natin habang ginagawa natin itong business? Alam mo, very hardworking ako. Medyo risk taker ako. So, even yung first clinic ko is sa baba ng bahay. I work every day. Gusto ko talaga productivity. Yun ang priority ko talaga is ipon, ipon, ipon. And then, saka ako nakapag-expand. Yun ang tamang formula, no, ma'am? Sa pag-expand, pagpapalaki ng business, galing po ba tayo sa pera? Hindi eh. Makwento ko lang ng very quick. Ang magulang ko ay pumunta talaga sa US, nakipagsapalaran para mapag-aral ako ng dentistry. I'm the first dentist in the family. Naranasan ko rin pag sa exam, di ka nakakapag-exam, di na tinatanggap ang promissory note mo dahil hindi talaga kami makabayad at baon sa utang. Kaya nagsumikap talaga ako para matulungan ng pamilya ko and para sa sarili din natin at maging blessing din sa ibang tao. At saka in the future, no, hindi naman mahirapan yung mga anak natin na katulad ng dinanas natin. Tama. At pwede din tayong maging inspirasyon para sa iba. Yun ang importante doon, ma'am. Katulad ng ginagawa natin ngayon. Sa tingin niyo po ba, lahat ng tao dito sa Pilipinas kaya maging entrepreneur? Oo, kaya. Dapat sisimulan nila sa sarili nila yung pagiging desidido nila. Also, mag-pray din at with hard work talaga. Ano po kaya yung common trait na meron dapat ang isang doktor at saka isang business owner para maging magaling sa lahat? Number 1 talaga is yung character niya. Next dyan is yung consistency. Kasi hindi pwedeng sa simula lang. Pag nakamit na natin, hanggang dun na lang tayo. Kasi bilog ang mundo eh. Naniniwala ako dyan eh. And always do good. Kung ano man yung ginagawa mo sa kapwa mo, doble pa yung babalik sa'yo. It goes back din kahit na may masama tayong ginagawa sa ibang tao, babalik din sa atin yun eh, no? Yes. So mamimili ka lang talaga kung anong babalik sa'yo and dapat mabuti yun, di ba? Tama. Graduate po tayo ng dentistry, no? As a doctor po. Ano po yung biggest lesson na binigay sa atin ng business na hindi tinuturo sa kahit anong school? Maging makatao and yung humility. If you always stay grounded, then minsan ang nakakatakot pag andyan na yung karangyaan, nakuha na natin yung mga gusto natin. Tao lang din, wala naman perpekto, pero di maiwasan din na nawawala rin tayo sa landas. Kaya ako like kung sinasabi, kahit gaano ka ka-stress, gaano ka napapagod, lagi mong balikan kung bakit ka nandito. Pag napapagod ka, bangon ka ulit. At saka sabi nga daw nila, it doesn't matter kung gaano po kalaki yung pera na kinikita natin, no? It's who you become na tinitingnan natin in the future, di ba? I totally agree. So last question na lang po, ma'am. Pwede niyo po ba kami bigyan ng advice para sa mga kabataan ngayon? You have your own timeline. Kasi ang power of social media is kakaiba talaga ngayon. Lalo na yung nagkakaroon ng mga mental issues or napipressure sa timeline ng iba. Dapat lagi mo tatandaan, masaya ka lagi sa ginagawa mo. Kung ngayon, hindi ka nandoon, mas nauna yung kakilala mo, kaibigan mo, wag kang ma-pressure. Naniniwala ako sa tamang timing. Kung para sa'yo, minsan kasi the more na pinipilit natin yung bagay, doon tayo nagkakamali. Lahat ng ginagawa natin, maging happy tayo. Ma-share din natin sa iba yung mga natututunan natin. Tama yun, ma'am, no? May kanya-kanya tayong timeline. Hindi natin kailangan magmadali, no? Life is a marathon, not a race, di ba? You have a wonderful advice, ma'am. So thank you so much for your time. Thank you. Pleasure to meet you po.